Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 671 hanggang Kabanata 680. Kabanata 671. Iyong banal na anak, ang 5 gintong kabalyero ay handa at naghihintay ng iyong mga utos anumang oras. Sa Vatican, sa isang lumang kastilyo, isang kardinal ang nakatayo sa likod ng pintuan ni Yaheman, ang pinakabanal na lugar na dapat pagbantayan sa Vatican. Bilang karagdagan sa kapangyarihang nagbabantay ng banal na hukuman, may mga kardinal. Mayroong halos 100 kardinal sa banal na hukuman. Ang kanilang lakas ay hindi magiging mas mahina kaysa sa lakas ni Yaheman Gate, ngunit ang susunod na henerasyon ng Papa ay pipiliin mula sa mga kandidato, kaya maraming kardinal ang pipili rin ng mga tagasunod. Malinaw, ang kardinal na ito ay pumili na sumunod kay Yaheman. Kung si Yaheman ang magiging papa sa hinaharap, kung gayon siya ay magiging isang dakilang bayani, na medyo katulad ng mga prinsipe at ministro sa sinaunang China. Sa hukuman ng Diyos, bukod sa papa at sa nakatagong kapangyarihan ng hukuman ng Diyos, ang kardinal ang may pinakamaraming kapangyarihan, kasunod ang obispo na nakasuot ng puti. Ang obispo na nakasuot ng puti ay karaniwang nakatalaga sa iba't ibang mga rehiyon sa kanluran, na responsable sa pagpapalaganap ng mga turo at pag-recruit ng mga mananampalataya. Tungkol naman sa kapangyarihan sa ibabaw ng Shenting, ang pinakamakapangyarihan ay syempre ang 12 paladin, kasunod ang mga gintong kabalyero, at pagkatapos ay ang mga pilak na kabalyero. Ang bawat isa sa mga gintong kabalyero ay katumbas ng isang master sa larangan ng rendo, at mas malakas pa. Nang marinig ito, mahigpit na kinuyam ni Yaheman ang kanyang mga kamao at sinabi, "Napakahusay, dadalhin ko ang gintong kabalyero at puputulin ang ulo ng nakakapuot na Oriental na iyon. Akin si Lina, at walang sino man ang makakakuha nito sa akin." Nasaan ngayon ang Oriental na lalaki? Nagpakita siya sa Cold Country, California. Sa parehong oras, sa isang lumang kastilyo na hindi kalayuan sa lumang kastilyo kung saan naruroon si Yaheman, isang binata na eksaktong kamukha ni Yaheman ang nagsabi na may ngiti sa kanyang mukha, huminto, upang patayin ang Dongfang na iyon, upang makuha si Lina, pinili niyang ipadala ang gintong kabalyero. Anak ng langit, si Yaheman ay mapagmataas at mayabang. Sa pagkakataong ito ay nabigo siyang patayin ang Oriental, at ang santo ay sinampal ng napakasama na Oriental. Mukhang walang parusa ang papa sa ibabaw, ngunit sa kanyang puso ay hindi na siya nasiyahan sa kanya ngayon, ipinadala niya ang gintong kabalyero upang patayin ang Easterner na iyon, sa sandaling malaman ng papa, mas hindi na siya magiging nasiyahan sa kanya, ito ang ating pagkakataon. Sa likod ni Yehechon, mayroon ding isang kardinal na nakatayo sa looban, mukhang nahati na sila sa 2 paksayon, ang isang paksayon ay tumutulong kay Yaheman, at ang isa naman ay pumili na tumulong kay Yehetian. Okay lang na ibunyag siya. Muling tumayo si Yehetian na parang isang ginoo, inayos ang kanyang mga damit, at sinabi na may ngiti. Kahit na ibunyag ko siya, hindi na magiging nasiyahan sa kanya ang papa, at hindi rin magiging nasiyahan sa akin ang papa. Kinamumuhian niya ang ganitong uri ng lihim na pakikipaglaban, walang saysay na gawin ito ng ganito, mas mahalaga, maaari kong hayaan ang aking mabuting kapatid na manguna upang subukan ang ilalim ng Oriental na lalaki. May isang kasabihan sa Huaxia na tinatawag na mantis catching cicadas and orioles behind, gusto ko ang oriole na ito. Napakatalino ng anak ng langit. Ang kardinal ay nagsabi, ang Jehovah Gate ay kumuha na ng gintong kabalyero sa California City ng Coal Country, anak ng langit, kailan tayo kikilos dito? Nang marinig ito, ngumiti si Yehechon at sinabi, mukhang para sa mahal kong Lina, kailangan kong pumunta roon mismo. Ngumiti ang kardinal at sinabi, kung kikilos ang anak ng langit, tiyak na mamamatay ang Easterner na iyon. Natatakot ako na walang nakakaalam sa kanlurang mundo na ikaw ang pinakamakapangyarihang henyo, anak ng langit, at ang nasa Atlantis ay humanga rin sa iyo sa paghanga, kumpara sa iyo, si Yaheman ay malayo sa likuran, at ang susunod na papa sa hukuman ng Diyos ay tiyak na ikaw, anak ng langit. Bishop Gama, masyado kang madaldal ngayon. Walang pakialam na tiningnan ni Yehechon ang kardinal. Nang marinig ito, agad na yumuko ang kardinal na nagngangalang Gama at sinabi, anak ng langit, patawarin mo ako, nagkamali si Gama. Coal Country, California City. Sa restoran ng hotel, nag-order si Yehan ng steak at isang bote ng pulang alak, at dahan-daang tinikman ito.
Ang pagkain na ito ay talagang hindi sapat upang mapuno ang tiyan ni Yehan, ngunit ang menu alam lang niya ang dalawang bagay na ito sa itaas, at hindi rin siya marunong mag-Ingles. Gayunpaman, nakakatakot ang katahimikan ng paligid ng restoran. Umalis ang mga waiter pagkatapos maghatid ng mga pinggan, at si Yehan lang ang kumakain sa restoran. Napansin na ni Yehan ang mali sa nakakatakot na kapaligiran na ito, ngunit hindi siya umalis, para lang makita kung sino ang unang lalapit sa kanya. Sa oras na ito, isang matangkad at gwapo na kanlurang binata na nakasuot ng puting at malinis na suit, ay naglakad patungo kay Yehan na may baso ng pulang alak sa kanyang kamay, at umupo kaharap ni Yehan, nang hindi pinapansin kung gusto ba ni Yehan o hindi. Mga tao sa silangan, talagang pinahahalagahan ko ang iyong hindi nagmamadaling saloobin. Itatreto kita sa anumang gusto mong kainin. Kumain ka pa. Sa iyong wikang Chino, ito ay parang pagiging isang punong multo sa daan patungo sa Huangquan. Inilagay ng kanlurang binata ang pulang alak sa mesa tinitingnan si Yehan na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya. Pinunasan ni Yehan ang kanyang bibig gamit ang isang panyo at sinabi, marunong kang magsalita ng huwaksiya, ngunit ang mga regalo ay hindi para sa akin. Ang pangunahing pagkain ng kanluran ay hindi ko gusto. Tungkol naman sa kung sino ang pupunta sa Huangquan Road, malalaman natin sa huli. Sabihin mo sa akin ang iyong pinagmulan, saan ka galing sa kanluran. Ang aking mapagpakumbabang pamilya Yas, Toko Yas, ay narito upang kunin ang iyong buhay. Ang pamilya Yas, hindi ko pa naririnig ang pangalan na iyon. Tiningnan ni Yehan ang kanlurang binata na nasa tapat niya at sinabi, wala kang kakayahan na kunin ang aking buhay. Pinapayuhan kita, huwag mo akong barilin. Ang mga tao sa silangan ay talagang mayabang. Puputulan ko ang iyong ulo mamaya at iaalay ko ito sa aking pinakamamahal na Diyosa na si Lina, kahit na ito ay napakaduguan. Malamig na umungol si Toop. Yas! Kumaway ng kanyang palad, at pagkatapos, ang baso ng pulang alak na inilagay sa harap niya ay biglang naging isang espada ng tubig at bumaril patungo kay Yehan na parang isang matalim na espada. Naramdaman ni Yehan ang kapangyarihan ng espadang tubig na ito, umiling siya, at kumaway ng isang kamay, ang espadang tubig na orihinal na bumaril sa kanya ay agad na bumalik sa parehong paraan, at mas mabilis at mas malakas, kaya bilis na si Toop. Yas ay walang oras upang tumugon. Sa susunod na sandali, ang espadang tubig ay bumaril sa pamamagitan ng top. Ang puwang sa pagitan ng mga kilay ni Yas ay nagpabagsak sa kanya pabalik sa upuan. Matapos siyang mamatay, patuloy pa rin niyang pinapanatili ang ngisi na iyon. Marahil, bago siya pumunta rito, hindi niya kailanman naisip na hindi niya kayang kunin ang galaw ni Yehan. Mukhang ang maliliit na isda at hipon ang unang lumitaw, at ang tunay na malaking isda ay nasa likuran pa rin. Walang pagmamadaling nagsindi ng sigarilyo si Yehan, at tiningnan ang tatlong tao na nagpakita sa restoran isa-isa sa oras na ito. Torque sa pamilya Yas. Matapos mapatay ni Yehan si Yas, tatlong batang kanlurang lalaki ang nagpakita isa-isa sa restoran. Lahat sila ay nasa edad na 20 hanggang 30. Walang pagmamadaling nagsindi ng sigarilyo si Yehan, at tiningnan ang tatlong tao na dumating. Ang walang kabuluhang pamilya Yas ay hindi man lang maaalagaan ang isang tao sa silangan. Tiningnan ng isa sa mga kabataan si Toop, na nakaupo sa isang upuan at naging bangkay. Yas! Isang tingin ng paghamak ang biglang sumili sa kanyang mga mata. Walang silbi siya, pero kapaki-pakinabang ka ba? Dahan daw ang sinabi ni Yehan, huwag kang tumawa sa iba, marahil siya ay nasa tabi mo. Mayabang na mga tao sa silangan, huwag mong isipin na matatakot ako sa iyo kung papatayin mo si Toop Yas. Malamig na sinabi ng kanlurang binata, ito ang kanlurang mundo, hindi ang iyong silangan. Gumagawa ka ng anumang bagay dito. Lahat ay may presyo. Hehe, hindi ko alam kung ano ang presyo, bakit hindi mo sabihin sa akin? Mahinang ngumiti si Yehan. Kabanata 672. Nakakatawa ka pa rin kahit malapit ka ng mamatay. Talagang hinahangaan kita sa iyong kalmado. Ako ang anak ni Bo Saihai, ang hari ng mga Blackwater Mercenaries. Ikaw ay isang oriental na lalaki. Nangahas kang umatake sa Diyosa sa aking puso. Narito ako ngayon. Puputulan ko ang iyong ulo at iaalay ko ito sa aking pinakamamahal na Diyosa na si Lina. Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan ang tatlong kanlurang kabataan na nasa tabi niya na may galit na mga mukha, at itinuro si Toop na nakaupo sa tapat niya. Sinabi ni Yas, alam mo ba? Sinabi niya rin ang parehong bagay ngayon lang, ngunit hindi niya ginawa ang sinabi niya. Sa tingin mo ba magagawa niya? Ang mga tao sa silangan ay nagsasalita ng maraming kalokohan, o sa senador at Haina, kung hindi kayo kikilos, ako ang unang gagawa. Akin ang banal na si Lina.
Karapat-dapat ka rin sa banal na dalaga na si Lina, at akin ang banal na dalaga na si Lina. Mukhang mas mahusay ako kaysa sa inyong dalawa, Poses Senador. Dapat sa akin ang banal na dalaga na si Lina. Nakita ni Yehan na ang tatlong batang master na ito mula sa kanluran na dumating upang patayin siya ay nagsimula ng magtalo tungkol sa isang ilusyonaryong pangarap, at walang imik niyang sinabi, kakausapin ko na kayo, nagnenegosyo tayo ngayon, pwede bang medyo seryoso ang atmosphere? Huwag kayong magtalo, wala sa inyo ang makakakuha ng babaeng iyon na si Lina, dahil kung magkakaroon ako ng pagkakataon, habarin ko ang kanyang damit at gagawin ko mismo. Dam Oriental, nang ahas kang insultuhan ang aking diyosa na si Lina. Gago! Humahanap ka ng kamatayan. Nagalit ang mga ekspresyon ng tatlo sa kanila, at bigla silang nagpaputok kay Yehan ng sabay-sabay. Ang mga pag-atake ng kamao at sipa ay naging isang nakakatakot na puwersa na tumatakip sa langit, na tumatakip kay Yehan, at ang tunog ng hangin na sinipa at sumabog ay nag-ugong sa kawalan. Tama, magsimula ng maaga at matapos ng maaga, para ma-reincarnate ka ng maaga, para hindi ka masyadong malungkot sa daan patungo sa Nayas. Tumawa si Yehan, at biglang tumayo mula sa lupa, lumilipad na bakal na mga binti na parang kidlat sa kawalan sa tatlong sipa, lahat ng pag-atake ni Poseidon at ng iba pa ay naharang ng walang kahirap-hirap. Nagulat ang tatlo ni Poses Senador sa pag-atake ni Yehan at umatras. Gaya ng kasabihan, sa sandaling kumilos ang isang eksperto, malalaman niya kung mayroon. Matapos kumilos si Yehan, naramdaman ng tatlo ni Poses Senador ang lakas ni Yehan. Ang pagbara sa mga pag-atake ng tatlo sa kanila at ang pagtatuboy sa kanila, hindi ito ordinaryong eksperto. Damn it, hindi ordinaryo ang oriental na lalaking ito. Isang madilim na tingin ang sumilay sa mga mata ni Hainer. Gusto niyang patayin si Yehan ng mag-isa upang makuha ang pabor ni banal na dalaga na si Lina, ngunit ngayon na pagtanto niyang napakahirap gawin, dumating. Magtulungan tayong patayin siya. Tungkol naman sa kung sino ang pipiliin ng santo, iyon ang huli. Galit na sumigaw si Poses Senador, at malakas na sinuntok si Yehan ng isang nakakatakot na suntok. Ang dalawa pa ay hindi masyadong mabagal. Ang mga tao ay sumugod patungo kay Yehan mula sa tatlong direksyon ng sabay-sabay. Hayaan mong ipadala ko kayo sa impyerno. Umiyak si Yehan, isang nakakatakot na apoy ang Yumangal, at ang sibat ng apoy ay lumitaw sa kawalan na parang kidlat at sumabog. Ang sibat ng apoy na iyon ay tumagos sa kamao ni Bosay Senador, sa wakas ay tumagos sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng suntok, si Poseidon ay direktang itinulak sa dingding ng restoran, at pagkatapos na mahulog, naging isang walang buhay na bangkay. Naramdaman ang kapangyarihan ng suntok ni Yehan, hindi pa nagkaroon ng oras sina Haina at ang dalawa upang makita ang kapalaran ni Poseidon, ngunit nagbago ng husto ang kanilang mga mukha at lumipad sila pabalik. Kahit na hindi nila hinawakan ang nakakatakot na apoy na inilabas mula sa katawan ni Yehan, ngunit ang kumakalat na temperatura ay nagpatayo ng kanilang mga balahibo. Dahil dumating kayo upang patayin ako, bakit kayo gustong umalis ngayon? Dapat gawin ng isang tao ang kanyang sinasabi. Kung kaya niyang sabihin, kung hindi niya kaya, huwag na niyang sabihin. Marahas na gumalaw si Yehan, at ang buong katawan niya ay bumaril patungo kina Haina at sa dalawa sa kanila. Ang mga tao, ang dragon scale dagger na lumitaw sa kanyang kamay ay nagpakitang isang nakakatakot na pilak na liwanag sa hangin, at sa wakas, ang pilak na liwanag na ito ay lumaki ng walang hanggan sa mga mata ng dalawa ni Haina, at tumawid sa kanilang mga leeg. Ang dalawang ulo ay nahulog sa lupa, gamulong sa lupa sa isang tiyak na distansya, at tinapakan ng isang binti. Masarap na dugo. Mukhang makakakain ako ng masarap dito ngayon. Nakikita ang dugo sa ilalim ng kanyang mga paa, isang gwapo na binata na may puting mukha at nakasuot ng tuxedo ang nagpakita sa restoran. Dinilaan niya ang kanyang mga labi, isang duguan na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Vampira. Hawak ni Yehan ang dragon scale dagger at tiningnan ang gwapo na binata na nagpakita sa restoran. Tama, ako ang marangal na lahi ng vampira. Ang gwapo na binata ay nagsagawa ng isang karaniwang aristokratikong kagandahang asal kay Yehan, at pagkatapos ay tiningnan niya si Yehan at dinilaan ang kanyang mga labi at sinabi, masarap ang dugo ng mga tao sa silangan, iyon ang ginawa maraming taon na ang nakalipas. Isang gabi, isang magandang babaeng oriental ang umuwi sa akin, alam mo ba kung saan siya napunta? Naging pagkain mo siya, kalmado na sinabi ni Yehan. Oo, ngunit isang babaeng Hapones siya. Hindi ko siya nagustuhan, kaya sinipsip ko ang kanyang dugo. Sa totoo lang, gusto ko talagang tikman ang lasa ng isang babaeng Chino. Siyempre, hindi ako keber sa lalaki. Nang marinig ito, nakaramdam ng panlalamig si Yehan. Gusto ba ng vampirang ito ang mga lalaki? Hindi.
Mga tao sa silangan? Gusto ko ang mga babae, hindi ko gusto ang mga lalaki, gusto ko ang kanilang masarap na dugo. Para bang nakikita ang mga iniisip ni Yehan, agad na nagpaliwanag ang gwapo na binata, at pagkatapos ay dinilaan niya muli ang kanyang mga labi. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabi, gusto ko rin ang iyong dugo, huwag kang mag-alala, gusto kong maging malinis, at hindi ito magiging masyadong madugwan. Nang marinig ito, malamig na ngumiti si Yehanhan at walang sinabi, ang mga gustong patayin siya ay iniwan na ang kanilang mga katawan sa restoran na ito. Damn vampire, akin siya. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na paggalaw ang lumabas sa restoran. Sa sandaling ito, isang malakas at makapal na lalaki ang sumaire sa salamin ng restoran ng mayabang at pumasok sa loob. Natatakpan ng kayumangging buhok, ang mga kalamnan sa katawan ay mataas na nakaarko, puno ng nakakatakot na kapangyarihan ng pagsabog. Kaya ikaw pala, isang werewolf na hindi mahilig sa kalinisan. Sinabi ko na may masamang amoy sa hangin. Iminumungkahi kong maligo ka sa susunod na lumabas ka. Tinitingnan ng malakas na binata na nagpakita rito, ang vampira ay agad na hawak ang kanyang ilong, tumayo siya ng medyo malayo na may pagkasuklam sa kanyang mukha. Werewolves. Tinitingnan din ni Yehan ang mga malalakas na kabataan, lahi ng vampira, at mga batang master ng lahi ng lobo. Yes at ang iba pa ay mas malakas. Kabanata 673. Maliit na paniki, maniwala ka man o hindi, pupunitin kita ng pira-piraso. Ang batang master ng tribo ng lobo ay tumingin sa vampira na may hangarin na pumatay. Depende ba sa iyo? Totoo lang, kung hindi masyadong malakas ang amoy ng werewolf mo, hindi ako keber na ituring kang hapunan ko. Sarkastikong ngumiti ang vampira. Pwede mo itong subukan at tingnan kung mas matigas ang ngipin mo kaysa sa kamao ko. Darating din ang araw na ganyan. Talagang gusto kong tikman ang dugo ng pinakamagaling na batang master ng angkan ng lobo. Interesado rin ako sa buhay ng unang duke na nabuhay ng 100 taon sa kasaysayan ng vampira. Nakikita ang panunukso ng dalawang tao, tahimik na nakatayo si Yehan sa gilid ng hindi nagsasalita, pinapanood silang dalawa na parang nanonood ng dula, ang vampira at ang werewolf ay nag-aaway, at ngayon na nagkita sila, nakalimutan pa nila siya. Mga boring na tao, kayo ba ay narito upang pumatay? O narito kayo upang magtalo? Kung narito kayo upang magtalo, lumabas kayo rito, huwag ninyong pigilan ang aking pagpatay, baka mabasa kayo ng dugo. Sa sandaling ito, isang biglaang boses ito ay kumalat sa restoran, at pagkatapos, isang binata na nakasuot ng puti ang nagpakita. Ang binata ay nakasuot ng puting suit, at puti rin ang kanyang buhok. Ang puting damit na ito ay nagparamdam sa kanya na may sakit na may kaunting kulay sa kanyang mukha. Sino ba ako? Ito pala, isang may sakit na gago. Pwede bang pumatay ang isang tao na parang ikaw na madadala ng hangin habang naglalakad? Tiningnan ng vampira ang puting binata at ngumisi, at sinabi rin ng batang master ng angkan ng lobo, Roy, hindi ko inaasahan na ikaw, isang anghel ng impyerno, ay magiging interesado sa santo ng hukuman. Sa relasyon ng apoy at tubig sa pagitan ninyong mga anghel ng impyerno at ng hukuman ng Diyos, natatakot ako na kahit napatayin mo ang oriental na ito, hindi hahayaan ng matandang gago na si Papa na ikasal sa iyo ang banal na si Lina. Di ano, gusto ko lang na magkagulo ang mundo. Kung ang mga banal na dalaga ng hukuman ng Diyos ay mahuhulog sa bisig ng aking mga anghel ng impyerno, mas lalo silang tatawanan ng kanlurang mundo. Sila ay mga mapagkunwari na puno ng doktrina. Sarkastikong ngumiti si Roy, pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Yehan, at sinabi niya, Oriental na lalaki, paano mo gustong mamatay? Pinili kong tumayo at lumabas mula rito. Kalmado na tiningnan ni Yehan si Roy at sinabi. Nang marinig ito, dahan-dahang kinuyam ni Roy ang kanyang mga kamao, at sinabi, narito ngayon, isa lang ang resulta mo, at iyon ay ang patayin ako, putulin ang iyong ulo, at dalhin ito sa Vatican upang ipakita sa matandang gago na si Papa. Tingnan ang mga taong hindi kayang harapin ng kanilang mga santo, ngunit ako, anghel ng impyerno, kaya. Maingat na sinabi ni Yehan, sige, kaya mo namang subukan, pero mag-ingat ka na huwag mong mawala ang buhay mo. Nang marinig ito, tiningnan ni Roy ang vampira at werewolf na may tinging nag-aalala sa kanyang mga mata. May sakit na bata, hindi tayo kasing kaiyahiya mo. Kung gusto mong patayin ang mga tao sa silangan, masaya akong bigyan ka ng pagkakataon muna. Pinarahan ng batang vampira ang kanyang mga mata at ngumiti. Malamig na umungol si Roy, mahigpit na kinuyam ang kanyang mga kamao, na naglalabas ng hangarin na pumatay sa buong katawan niya, at ang kanyang mga mata ay napakamalamig, mga tao sa silangan, ang pagpasok sa kanlurang mundo ay magiging katapusan mo.
Matapos sabihin ito, ang puting katawan ni Roy ay parang isang sinag ng liwanag, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kawalan, nakikita at hindi mahahawakan, at ang kamao ay lumaki ng walang hanggan sa harap ng mga mata ni Yehan. Nagmula si Roy sa mga anghel ng impyerno, at ang kanyang bilis ay sa kanila. Medyo nagulat si Yehan sa bilis ng suntok na ito. Ang nakakatakot na kamao ay tumama na parang kidlat, bahagyang gumalaw ang katawan ni Yehan, at ang kamao ni Roy ay dumaan sa tabi ni Yehan, at ang malakas na bagyo ay umiling sa maikling buhok ni Yehan. Napalampas ang isang suntok ni Roy, at agad niyang binago ang kanyang mga galaw. Ang bilis ang kanyang malakas na punto, at ang kanyang reaksyon ay natural na hindi mabagal. Nang kumilos lang si Yehan, ang kamao ni Roy ay nag-sweep sa hangin, at ang makapangyarihang aura ay binalot si Yehan. Malamig, ang nakapalibot na hangin ay nakakulong ng kapangyarihan na inilabas ni Roy. Ang lakas ng may sakit na batang ito ay talagang maganda, mas malakas kaysa dati. Walang pakialam na sinabi ng batang vampira. Hindi masama ang bilis. Tungkol sa lakas, kailangan niyang tumakbo para sa kanyang buhay kapag nakasalubong niya ako. Malamig na sinabi ng batang lobo. Naramdaman ang bilis at lakas na sumasabog mula sa katawan ni Roy, humakbang si Yehan at umatras, nakaharap sa kamao ni Roy, hindi siya umiwas upang salubungin ito. Boom! Ang nakakatakot na paghaharap, ang nakapalibot na hangin ay biglang umihip, at ang kapangyarihan ay tumagas. Matapos suntukin ng magkasama sina Roy at Yehan, ang malakas na puwersa ay nagdulot ng pag-crack ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, at lahat ng mesa at upuan sa paligid nila ay napalipad. Kagiliw-giliw, hindi nakakagulat na magdurusa ang banal na dalaga na si Lina, kunin ang aking panlilinlang, bagyo ng anghel. Isang duguan ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Roy, at ang dalawa niyang kamao ay sumabog patungo kay Yehan, isang nakakatakot na bagyo ng pagdurog ay inilabas mula sa kanyang kamao, at ang puwersang iyon ay nagpalit ng nakapalibot na lugar sa isang vacuum. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Yehan, ang kanyang mga paa ay nasa lupa, ang kanyang kamao ay puno ng apoy, at sumugod siya sa nakakatakot na bagyo sa isang paraan na nagpagalaw sa mga kabataan ng mga vampira at lobo. Ang banggaan sa pagitan ng banal na apoy ng Suzaku at ng bagyo ng anghel, kahit na ang kapangyarihan ng pagdurog ng pag-atake ni Roy ay nakakatakot, ngunit ang kapangyarihan ng banal na apoy ng Suzaku ay mas malakas pa, na lubos na nilalamon ang pag-atake ni Roy. Mamatay! Malakas na sumigaw si Yehan, at lumabas. Matapos lamunin ng nag-aapoy na kamao ang pag-atake ni Roy, ang castration ay nagpatuloy ng walang tigil, at patuloy na pumatay sa katawan ni Roy. Damn flames! Nanginginig ang puso ni Roy, at nagmamadaling umatras. Nakaramdam siya ng malakas na pakiramdam ng krisis mula sa mga apoy, at ang mga apoy ay kaya siyang lumunin ng husto na wala nang matitira kahit na ang kanyang mga buto. Kabanata 674. Gayunpaman, dahil pinatay na siya ni Yehan, paano niya bibigyan si Roy ng pagkakataong makatakas? Binuksan niya ang kanyang mga paggalaw, hinahabol si Roy na parang isang itim na liwanag, at ang apoy ng Suzaku ay laging nakabalot sa kanya. Napakatalino ng lalaking ito, mukhang hindi kayang talunin ni Roy. Siya ang biktima ng aking lighter. Pagkatapos ay twist ang kanyang leeg, ang batang lobo ay sumugod patungo kay Yehan. Kilala ang mga lobo sa kanilang lakas. Sa sandaling ibinato ang makapal na braso, ang marahas na puwersang iyon ay tumagos na sa hangin at umabot sa kaliwang bahagi ni Yehan sa isang iglap. Hindi, siya ang biktima ng aking Dukefoy, at walang sino man ang makakakuha nito. Pagkatapos dilaan ng batang vampira ang kanyang mga labi, ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa bilis ng batang werewolf na si Lighter, at ang kanyang nakakatakot na mga kuko ay matalas na parang kutsilyo. Pinunit nito ang katawan ni Yehan. Naramdaman ng mga paggalaw ng batang lobo at ng batang vampira, nanigas ang mga mata ni Yehan, sumuko siya at patuloy na hinabol si Roy, at umatras, 1 laban sa 3, at wala siyang pagkakataong manalo laban sa tatlong ito ng sabay-sabay. Oriental, hindi nakakagulat na nagalit ka sa banal na dalaga na si Lina. 1 laban sa 1, marahil mas mahina kami kaysa sa iyo, kaya huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging isang ginoo. Batang vampira, batang lobo, anghel ng impyerno na si Roy, ang tatlo sa kanila ay nakatayo ng magkasama, walang pakialam na tinitingnan si Yehan. Nang marinig ito, walang imik na sinabi ni Yehan, wala akong lakas ng loob na lumaban ng 1 laban sa 1, bakit kailangan pang sabihin ito ng maganda, kung gusto mong umakyat ng magkasama, sige, ang pinakamagaling na mga batang master mula sa tatlong pangunahing kapangyarihan sa kanlurang mundo ay nagkakaisa upang harapin ako ng mag-isa, ipalaganap ang balita, aking Panginoon may liwanag sa kanyang mukha. Ano man ang sabihin mo, ang proseso ay hindi mahalaga, basta mapatay ka.
Kiba't balikat ng batang vampira na si Dukifoy, na parang isang ginoo. Ngumiti si Yehanhan at sinabi, patayin ninyo ako ng magkasama, kaya sa huli, ang babaeng iyon, ang banal na si Lina, ay pakakasalan ninyong tatlo ng sabay-sabay. Dam Oriental, insulto sa aking Diyosa, papatayin kita. Ang mukha ni Roy ay puno ng pagkapuot. Kahit na ang mga anghel ng impyerno at ang hukuman ng Diyos ay matagal nang magkaaway, ang banal na si Lena ay mahal din ni Roy. Ang pangarap ay ang pagsira ng Shenting at ang pagkuha ng banal na si Lina. Depende sa iyo, ginawa mo ba ito ngayon lang? Mayabang nang umiti si Yehan kay Roy. Ang tatlo sa atin ay magkakasama, Oriental, tiyak na mamamatay ka. Nang marinig ito, paulit-ulit na umiling si Leyte, isang batang lobo, hindi, maliit na paniki, ikaw na may sakit na tao, wala kang lakas ng loob na harapin mag-isa ang Oriental na ito, ngunit hindi ibig sabihin na wala rin akong lakas ng loob, Leyte. Matapos sabihin ito, lumabas si Lighter na nakahubad ang pangitaas na bahagi ng kanyang katawan, tinitingnan si Yehan na may walang katapusang espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang berdeng mga mata, at sinabi, mga tao sa silangan, napakatalino ng iyong kapangyarihan, ang pinakamamahal ng aking angkan ng lobo ay ang kapangyarihan, kaya, ako, si Lighter, ay nais na makipagkompetensya sa lakas sa iyo, nang ahas kang lumaban. Mukhang ikaw, isang magaspang na ligaw, ay mas gentleman kaysa sa kanilang dalawa. Ayon sa gusto mo, mahigpit na kinuyam ni Yehan ang kanyang mga kamao, at ang lakas ay ang kanyang malakas na punto rin. Sa kanyang katawan na pinalakas ng banal na apoy ng Suzaku, siya ang kanyang lakas at pisikal na lakas ay hindi lang kaya ng mga ordinaryong master. Lumapit si Leyte mula kay Yehan, na may taos-pusong ekspresyon na parang isang mananampalataya, at bamulong sa kanyang bibig, iginagalang na Diyos ng Lobo, mangyaring bigyan mo ako ng pinakamakapangyarihang kapangyarihan. Matapos magsalita, ang mga mata ni Lighter ay nagningning ng malakas, ang mga kalamnan sa kanyang hubad na katawan ay namamaga, at ang mga ugat ay lumitaw. Sa sandaling ito, ang katawan ni Lighter ay 2 beses kasing laki ng dati, at naging isang maliit na higanti. Dahan-dahang nagbabago, ang mga tainga ay hamaba, at ang mga pangil sa bibig ay nakalantad. Ang itsura na ito ay eksaktong kapareho ng werewolf sa kanlurang pelikula. Sa sandaling ito, nagbago na si Lighter, ito ang pinakapangunahing estado ng angkan ng lobo, sa estadong ito, ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake ay mas marahas at nakakatakot kaysa sa dati. Patayin! Isang tunog na parang pag-iyak ng lobo ang nagmula sa bibig ni Lighter, at pagkatapos, ang kanyang braso na kasing kapal ng hita ni Yehan ay dumating ng marahas, na may isang baliw at mabangis na ekspresyon, tulad ng isang mabangis na hayop, ang kamao na dumating ng marahas ay marahil isang suntok lang. Ang isang malaking truck na tumatakbo sa mataas na bilis ay itatapon ng kanyang suntok. Hindi naglakas loob na pabayaan ni Yehan ang kapangyarihan ni Lighter. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay bumulwak, at lahat ng ito ay natipon sa kanyang mga kamay. Boom! Isang malaki at isang maliit, 2 braso na parang bakal na kamao ay nagbanggaan ng marahas. Ang matinding banggaan, ang mahigpit na pagkakadikit ng mga kamao, at ang makulog na paggalaw ay naglabas ng malalakas na pagbabago, na nagdulot ng pagkabasag ng matibay na salamin sa magkabilang panig ng restaurant. Sila ay lahat ay nabasag, nag-crack ng piraso-piraso, at sa wakas ay nahulog sa kalye. Ang paggalaw ay nagparamdam sa mga tao na parang guguho na ang hotel. Nang kumalat ang puwersang ito, ang katawan ni Lighter ay umatras ng hakbang-hakbang, 3 buong hakbang pabalik bago huminto ang kanyang katawan. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, isang nakakatakot na bakas ng paa ang lilito sa ilalim ng kanyang mga paa. Kahit na hindi gumalaw si Yehan, isang pamumula ang sumilay sa kanyang mukha. Ang kapangyarihan ni Leyte, isang werewolf, ay masyadong makapangyarihan. Halos lahat ng kanyang lakas ang ginamit niya upang itulak pabalik si Leyte. Maliit na werewolf, mukhang hindi ka ang kanyang kalaban isa laban sa isa. Kung ikaw ay isang bayani, magdurusa ka ng husto. Foy, isang batang vampira, ay mayabang nang ngumiti kay Lighter na ang dibdib ay umaalog, at pagkatapos ay lumakad siya at si Roy sa harap, ang baliw na pakikipaglaban at hangarin na pumatay ay napuno ng kanilang mga katawan. Kung gusto nilang harapin si Yehan, kailangan nilang lumaban ng magkasama. Isa laban sa isa, mahirap para sa kanilang tatlo na patumbahin si Yehan. Matapos makipaglaban kay Yehan, alam din ito ng werewolf na si Lighter, kaya hindi na siya tumutol sa pagsasama-sama ngayon, at papalapit ng papalapit kay Yehan.
Ang makapangyarihang aura ng tatlong master ay binalot siya, at ang katawan ni Yehan ay dahan-daang humigpit sa ilalim ng kanyang kalmadong mukha, dahil nakaharap sa kombinasyon ng tatlong master na ito, wala siyang pagkakataong manalo, at naramdaman na ni Yehan, may iba pang mga master sa paligid, ngunit hindi pa sila nagpapakita. Sa hangin, biglang umihip ang isang malakas na hangin, at ang tatlo nina Duque Foy, Lighter, at Roy ay nagwalas patungo kay Yehan na parang tatlong hindi mapipigilang bugzo ng hangin. Sa sandaling ito, sa paligid ni Yehan, may walang katapusang puwersa na bumabomba sa kanya, lahat ay binalot siya, nais siyang patayin ng lubusan sa ilalim ng walang katapusang puwersang ito. Whoosh! Kabanata 675. Lumitaw ang sikat na sandatang Chino na Longquan Sword, at nakatayo si Yehan na hawak ang espada, ang aura ng espada ay humanggal sa buong katawan niya, at ang nakakatakot na pilak na liwanag ng espada ay umindayog, pinapatay ang lahat ng direksyon, at ang nakakatakot na aura ng espada ay bumaril patungo kina Duque Foy, Lighter, at Roy na tatlong tao. Ang espada ng Dongfang ay kakilakilabot, ngunit nakaharap sa kapangyarihan nating tatlo, Dongfang, hindi ka matutulungan ng iyong espada, dumating na ang iyong malas. Sa isang malamig na pag-ungol, tatlong napakalakas na puwersa ang bumagsak, na binalot ang enerhiya ng espada ni Yehan. Sa ilalim ng nakakatakot at walang awa na pagdurog, ang umuungal na enerhiya ng espada ay nabasag at nawala ng walang bakas, pagkatapos, ang puwersang ito ay patuloy na bumaba patungo sa katawan ni Yehan. Banal na apoy ng Suzaku, sunugin. Sa isang mahinang sigaw sa bibig ni Yehan, biglang sumabog ang banal na apoy ng Suzaku sa paligid ni Yehan, at ang dagat ng mga apoy na lumitaw mula sa wala ay kumalat sa paligid. Ang kawalan na ito ay ganap na nasakop ng mga apoy, si Yehan ay nasa dagat din ng mga apoy, sa ilalim ng kanyang kontrol, ang banal na apoy ng Suzaku ay naging mga espada ng apoy at naghiwa sa lahat ng direksyon ng kawalan. Ang banggaan ng mga naturang puwersa at ang mapanirang aura ay nagwalas sa lahat ng direksyon, at ang mga pagsabog ng nakakatakot na paggalaw ay sumabog sa restoran ng hotel, na kinakalabog ang lahat sa restoran. Lumipad ito palabas at bumagsak sa kalye, nagdulot ng pagsigaw ng mga taong dumadaan at nagtingala sa hotel ng may takot. Matinding lakas, walang awa na epekto, panginginig ng lupa, na parang lulubog siya sa anumang sandali, pagkatapos ilabas ang banal na apoy ng Suzaku, nakaligtas si Yehan mula sa pag-atake nina Duque Foy, Lighter, at Roy. Dongfang? Talagang malaki ang iyong buhay, ang paraang ito ay hindi ka papatayin. Nakita si Yehan na nakaligtas mula sa kanilang pag-atake, malamig na umungol si Duque Foy, at pagkatapos ay patuloy na naglakad ang tatlo patungo kay Yehan. Tinitigan ni Yehan ang tanawin na ito, wala na siyang pag-iisip na magpatuloy sa pakikipaglaban, at kung magpapatuloy siyang manatili, mas magiging mapanganib ang kanyang sitwasyon. Duque Foy ang vampira, Lighter ang lobo, at Roy ang anghel ng impyerno. Ang kombinasyon ng tatlong taong ito ay mas malakas kaysa sa kombinasyon ni Yehemen at banal na si Lina. Si Yehan ay isa laban sa tatlo, kaya natural na hindi siya pantay. Ang tatlo sa kanila ay nagsama-sama. Tiningnan ni Yehan ang tatlong batang master na naglalakad patungo sa kanya. May nararamdaman na siyang pag-urong sa kanyang puso at hindi siya angkop sa pakikipaglaban, lalo na't may iba pang mga master na nagtatago sa paligid na hindi pa nagpapakita, lumala. Ang mga batang master sa kanlurang mundo ay talagang karapat-dapat sa kanilang reputasyon. Nagtulungan kayong tatlo, at sa tingin ko ay hindi ako matatalo. Sa susunod na magkaroon ako ng pagkakataon na matuto ng tatlong magagaling na galaw. Pagkatapos ng lahat, tumalon ang katawan ni Yehan, at lumipad ng diretso patungo sa basag na salamin ng restoran. Ang restoran ay 5 palapag sa itaas ng lupa. Matapos tumalon si Yehan mula sa bintana, nahulog siya patungo sa lupa. Duwag na Oriental, kung gusto mong umalis, iligtas mo ang iyong buhay. Nakita si Yehan na tumatakas, agad na hinabol siya ni Duque Foy, Wolfclan Lighter, at Hell Angel Roy. Whoosh! Bigla, nang tumalon si Yehan mula sa bintana at nahulog patungo sa lupa, isang mabilis na tunog ng pagtusok ay sumugod patungo sa kanya. Ang pag-atake na ito ay napakabilis at mabangis, at perpekto ang tiyempo. Sa sandaling ito ng krisis, ang katawan ni Yehan ay umikot ng ilang beses sa hangin, na nakaiwas ng kaunti sa nakakatakot na ultimate move na ito. Gayunpaman, ang mga damit at balat ni Yehan ay gasgas pa rin ng sibat na nagmula sa pagbaril, at mayroong isang maliwanag na pulang gasgas sa kanyang ibabang tiyan. Sa hangin, tiningnan ni Yehan ang bubong ng isang gusali sa tapat, at sa ibabaw nito, may isang kanlurang binata na nakatingin sa kanya na may ngisi sa kanyang mukha, ang kanyang bahagyang gumagalaw na bibig ay tila nagsasabing, Oriental, hindi ka makatakas.
Hindi na nagtagal si Yehan. Sa gitna ng pagsigaw ng mga taong dumadaan sa kalye, lumapag siya sa lupa ng walang pinsala, at tumakbo ng diretso patungo sa mga kalye na umaabot sa lahat ng direksyon. Apat na batang master ang nagpakita na sa lugar na ito. Sa sandaling ang mga tao ay nagkaisa, ito ay isang napakalaking krisis para sa kanya. Sa likod ni Yehan, may apat na batang master na humahabol at pumapatay sa kanya ngayon. Bilang karagdagan kay Duke Foy, Wolf Clan Lighter, at Hell Angel Roy, may isang bago pang nadagdag. Satan Legion, Deadshot, Parker. Tiningnan ni Duke Foy ang batang kanlurang binata na sumali sa kanilang kampo at hinabol si Yehan. Si Parker, ang henyo ng Satan Legion, ay may pamagat na death shooter sa kanluran. Lahat, paano ko papatayin ang mga tao sa silangan nang wala ako, Parker? May ngisi sa sulok ng bibig ni Parker. Matapos niyang sulyapan sina Duke of Foy at ang tatlo sa kanila, agad siyang bumilis at hinabol si Yehan. At ako. Pagkatapos, sa sandaling ito, isang malakas na binata na may katawan na maihahambing kay Werewolf Lighter ang nagpakita. Ang katawan ng isang westerner ay mataas na, ngunit ang katawan ng lalaking ito ay mas malaki at nakakatakot, puno ng nakakatakot na kapangyarihan ng pagsabog sa buong katawan niya. Ito ay isang labanan kay Leyte, ang angka ng lobo sa estado ng pagbabago. Tumayo siya kasama ang apat pang batang master. Kumpara sa isa't isa, siya ay mas malaki. Titans, Mount Tai. Tiningnan ni Wolflighter ang malakas na batang lalaki na nagpakita sa tabi niya, na may nakakatakot na pakikipaglaban at hangarin na pumatay sa kanyang mga mata. Ang mga Titans ay isang lahi rin na sumasamba sa kapangyarihan. Madalas na nangyayari ang alitan sa kanlurang mundo, at ang mga tao mula sa iba't ibang lahi ay naglalaban sa isa't isa buong taon. Maliit na werewolf, pagkatapos patayin ang Oriental, babasagin ko ang iyong mga buto. Naramdaman ni Taisha ng tribo ng Titan ang hangarin na pumatay at makipaglaban kay Lighter, at ngumisi siya. Pareho ang intensyon ko. Malamig ding umungol si Lighter, at pagkatapos, ang limang master ay tumakbo ng ligaw sa kalye na parang limang bog zone ng hangin, paminsan-minsan ay dumadaan sa mga sasakyan at mga taong dumadaan, na nagdulot ng mga alon ng ang pagsigaw ay nagparamdam sa mga taong dumadaan sa paligid na parang nakakita sila ng Superman. Sa harap ng limang master na ito, tumakbo si Yehan na parang lumilipad, na may mga mata ng yin at yang. Ang ruta ng pagtakas ni Yehan ay nagpahirap sa limang batang master sa likuran niya na malaman, kaya nagawa lang nilang bumilis at sundan ng malapitan si Yehan, baka makatakas siya sa karamihan. Talagang isang pangkat ng nakakatakot na mga lalaki. Kinuha ni Yehan ang oras upang tumingin sa likuran niya at sinulyapan ang limang batang master na sumusunod sa kanya ng malapitan at hindi niya maalis, ang kanyang mga mata ay seryoso. Agad siyang nagwala sa isang eskinita sa kaliwa, kung hindi mo maalis ang limang taong ito sa kalye na may malawak na tanawin, maaari mo lamang silang alisin sa pamamagitan ng gerilya. Sa kanlurang mundo, kahit na magkaroon ka ng pakpak, hindi ka makatakas. Nakita si Yehan na pumapasok sa eskinita, ngumisi si Duke Foy, at pagkatapos, isang pares ng itim na pakpak ang lumitaw sa likuran niya, hinampas ito, umalis sa lupa, pumasok sa hangin at hinabol sa direksyon ni Yehan. Kabanata 676. Ang mga vampira ay hindi lamang may mahabang buhay, mayroon din silang talento, iyon ay, mayroon silang isang pares ng mga pakpak na parang paniki, na maaaring lumipad sa langit sa maikling panahon, na hindi matutumbasan ng mga tao mula sa ibang lahi sa kanlurang mundo. Damn Vampire. Malungkot na tiningnan ni Yehan ang vampira na nasa hangin sa sahig sa likuran niya. Sa lalaking ito, kumpara sa pagkakaroon ng isang satellite monitor, hindi niya ito maalis. Ang talento ni Duke of Foy ay maaari lamang habulin ng kidlat sa eskinita. Siyempre, sa tulong ng kapaligiran at ng mga mata ng yin at yang na makakakita, naihagis na ni Yehan ang apat sa kanila sa isang mahabang distansya sa oras na ito. Si Duke Foy, na nasa hangin, ay hindi maiiwasan. Sa ganitong sitwasyon, habang tumatakas si Yehan, nag-aanalisa rin siya ng kalmado. Nakaharap sa limang batang master sa likuran niya, gamit ang kanyang sariling lakas, hindi siya ganap na makakaantanggal sa kanila. Sa sandaling maantanggal, mahihirapan siyang makatakas. Gayunpaman, ang limang taong ito ay masigasig na humahabol, lalo na si Duke of Foy, at hindi ito magiging pangmatagalang solusyon kung magpapatuloy ito, kaya kailangang talunin muna si Duke Foy. Iniisip ito, tumalon ang katawan ni Yehan sa dingding ng eskinita, at bigla siyang pumasok sa isang abandonadong palapag. Si Duke Foy ay nasa hangin. Nang makita niyang pumasok si Yehan sa palapag, agad niyang nawala ang kanyang target.
Pagkatapos, sa isang paghampas ng kanyang itim na pakpak, pumasok din siya sa abandonadong palapag sa pamamagitan ng isang sirang bintana ng bakal. Medyo madilim ang ilaw sa loob, ngunit wala itong epekto kay Duke of Foy. Ang mga vampira ay mga nilalang na lumalakad sa dilim. Kapag masyadong mainit ang panahon, hindi sila naglakas loob na lumitaw sa lupa, kaya maulap at maulan ngayon tanging si Duke of Foy lang ang naglakas loob na maging matapang. Gayunpaman, nang makapasok si Duke of Foy sa abandonadong palapag, isang pilak na liwanag ang sumabog patungo sa kanyang posisyon na parang kidlat. Laugh! Sa madilim na palapag, ang sinag ng pilak na liwanag na ito ay kasing bilis ng kidlat. Nang makalanding si Duke Foy, ang sinag na pilak na liwanag na ito ay bumaril patungo sa kanyang posisyon. Nakita ito, nagbago ng husto ang mukha ni Duke Foy, at nagmamadaling umatras. Noon lang niya napagtanto na ang pagharap kay Yehan ng mag-isa ay isang napakabobo at mapanganib na bagay. Gago! Galit na sumigaw si Duke Foy, nakita niyang hindi niya maiiwasan ang kutsilyo ni Yehan, bigla niyang iniwagayway ang kanyang matutulis na kuko. Ding! Ang Dragon Scale Dagger ay nagbanggaan sa matutulis na kuko ni Duke Foy, at ang tunog ng ginto at bakal ay nagugong sa buong abandonadong palapag. Sa ilalim ng galaw na ito, nagulat si Duke Foy pabalik, at ang 5 matutulis na kuko sa kanyang kamay ang isa sa mga ito ay naputol, at damaloy ang dugo mula dito. Kung gusto mong patayin ako, kailangan kang magbayad ng malaking halaga, mamatay. Hindi hahayaan ni Yehan ang pagkakataong patayin si Duke Foy, nakaharap lang siya kay Duke Foy ngayon, sa sandaling makita siya ng 4 pang master dito, mahihirapan siyang patayin si Duke Foy. Napakabilis ng bilis ni Yehan, at gumawa siya ng isa pang galaw, at lumipad ang Dragon Scale Dagger mula sa kanyang kamay. Ang teknik ng pagkontrol ng espiritu ay naaktibo, at ang Dragon Scale Dagger ay umatake ng mag-isa kay Duke Foy na parang may espiritu, na pinipilit siyang kailangan niyang umatras ng hakbang-hakbang, ang kanyang mukha ay mas nakakatakot at pangit. Bear! Habang ginagawa ni Yehan ang teknik ng pagkontrol ng espiritu, patuloy niyang ginagalaw ang kanyang mga kamay. Ang Suzaku Holy Fire ay sumabog ng malakas, na parang magma sa ilalim ng bulkan. Ang init ng alon ay umaagos. Ang piraso ng apoy na ito ay nag-iilaw sa madilim na palapag. Sa susunod na sandali, ang isang piraso ng apoy na ito ay binalot si Duke Foy. Pag-ihaw ng mga vampira, natatakot ako na walang sino man sa mundong ito ang nakagawa nito dati, kaya gagamitin kita para magsanay ngayon. Tumawa si Yehan, tiningnan niya si Duke Foy na pinilit na umatras ng hakbang-hakbang ng Dragon Scale Dagger. At sumugod, sa ilalim ng takip ng banal na apoy ng Suzaku, ang ekspresyon ng pagkatakot sa mukha ni Duke Foy ay naging mas nakakatakot, matigas matapos matanggap ang suntok mula sa Dragon Scale Dagger, kumalat ang kanyang mga pakpak sa kanyang likod, at gustong makatakas, ngunit bago pa makilo si Duke Foy, ang kanyang paligid ay naging isang dagat ng mga apoy, at ang mga pakpak na kumalat ay lahat ay nasira. Ang apoy ay nasindihan. Dam Oriental, ang aking marangal na lahi ng mga vampira ay hindi kahahayaan. Sa loob ng dagat ng mga apoy, ang galit at natatakot na boses ni Duke Foy ay lumabas, at mabilis na naghampas ang kanyang nag-aapoy na mga pakpak, lumilipad palayo sa dagat ng mga apoy, dala ang mga apoy ay lumipad patungo sa labas ng palapag. Hindi ba sayang ang pagsisikap kung hindi mo hihingin sa iyo na magbayad ng presyo? Umiyak si Yehan, si Duke Foy ay makakalipad sa kawalan, na ang pinakamalaking bentahe niya, at agad na kinontrol ni Yehan ang Dragon Scale Dagger at hinampas ito sa kawalan. Sa isang suntok, ang kutsilyo ay tumutok sa pakpak ni Duke Foy. Laugh! Ang pilak na liwanag ay umindayog pababa, at isang sigaw ang biglang lumabas. Sa kaititalasan ng Dragon Scale Dagger, paano kaya makatiis ang mga pakpak ni Duke Foy, at agad itong naputol. Nang walang pakpak, tumalon si Duke Foy mula sa palapag na hulog siya. Matapos gawin ang lahat ng ito, hindi pumunta si Yehan upang tingnan kung nahulog si Duke Foy hanggang sa kamatayan. Mabilis siyang umalis sa lugar na ito. Sa bilis ng 4 pang master, maaaring nakarating na sila sa nakapalibot na lugar. Hindi magiging matalino na manatili dito sa labanang ito, kahit na hindi patay si Duke Foy, hindi na siya magiging panganib sa kanya sa ngayon. Nang walang satellite monitor ni Duke Foy, magiging mas madali para kay Yehan na makatakas sa paghabol ng 4 pang master. Tama nga, mahigit 10 segundo pagkatapos umalis ni Yehan, ang Wolf Clan Lighter, Hell Angel Roy, Satan Legion Parker, at Tate Clan Taishan ay dumating dito ng isa-isa. Tinitingnan ng sunog at magulo na larangan ng digmaan, ang angka ng lobo, si Lighter, ay sumagot sa hangin gamit ang kanyang ilong at agad na hinabol sa isang direksyon. Habulin! Nakita ito, ang 3 pang master ay sumunod sa likuran ni Wolf Lighter.
Si Lighter ay isang werewolf. Bukod sa kanilang nakakatakot na kapangyarihan, ang kanilang pangamoy ay isang talento rin na hindi nila mapapabayaan. Ito ay kapareho ng mga vampira na makakalipad. Mukhang huli na tayo. Kabanata 677. Nang umalis ang apat na master, ang banal na anak ng hukuman, si Yaheman, ay nagdala rin ng 5 gintong kabalyero sa nakapalibot na mga palapag. Tumayo sila sa tuktok ng isang gusali at tiningnan si Dukifoy na bumangon mula sa lupa sa sandaling iyon. Banal na anak ng gate, hindi makatatakas ang Easterner na ito, at ang kanlurang mundo ang magiging libingan niya. Sabi ng isang gintong kabalyero na nakatayo sa tabi ni Yaheman. Malinaw ang aking anak, patuloy na habulin siya. Hindi mo dapat hayaang mamatay siya sa kamay ng iba. Dahil ba kay Lina o dahil nasaktan niya ang aking anak, papatayin ko siya gamit ang aking sariling mga kamay. Ang puot ay biglang sumabog at mabilis na nagwalas mula sa bubong. Sa sitwasyong ito kung saan hinabol at pinapatay ng mga batang master sa kanlurang mundo, mabilis na lumipas ang oras sa loob ng isang araw. Sa ngayon, ang katotohanang isang binata mula sa silangan ay pumasok sa kanlurang mundo at hinabol at pinatay ng mga batang master ng iba't ibang puwersa sa kanlurang mundo ay naging kilala sa lahat sa isang tiyak na antas ng kanlurang mundo. Ngayon, walang sino man ang nag-aalala tungkol sa binatang ito mula sa silangan. Kahit na pinugutan ng ulo ng Oriental ang mga master ng mas batang henerasyon ng pamilya Yas at ang mga anak ng mga Blackwater mercenary na sina Poses Senador at Hyena sa unang paligsahan, ang mga taong ito ay hindi itinuturing na mga nangungunang master sa mas batang henerasyon ng kanlurang mundo. Ito ay isang malaking paligsahan sa pagitan ng mga batang master ng silangan at ng mga batang master ng kanluran. Ito ay isang panganib para sa mga nagsasanay sa kanluran na pumasok sa silangan, at totoo rin ito para sa mga nagsasanay sa silangan na pumapasok sa kanluran. Isang araw na, at hindi pa rin siya namatay. Ang Vatican, hukuman ng Diyos, ang mukha ni banal na si Lina ay nagyelo. Hindi pa siya nagalit ng ganito mula noong bata pa siya. Ginugol niya ang mga araw na ito ng buong galit at hangarin na pumatay. Ang lalaking nagmula sa silangan at ng ahas na sampilan siya, nangako siyang magbabayad siya ng presyo, at ang presyo ay ang pagpapahintulot sa kanya na gumastos ng oras sa pagiging hinabol sa kanlurang mundo at pagkatapos ay patayin. Bumalik sa banal na dalaga, ang Oriental na lalaki ay dapat na nasa Cold Kingdom pa rin ngayon, at ang mga batang master ng iba pang mga pangunahing puwersa ay patuloy na humahabol sa kanya, ngunit ano? Malamig na tanong ni Lina. Nang marinig niyang hindi patay si Yehan, nawala ang karaniwang kalmado ng kanyang mukha. Banal, ang Easterner na ito ay pumatay ng ilang batang master sa kanlurang mundo. Kahit na ang mapanganib na sitwasyong ito ay hindi nagbago para sa kanya, ngunit sa ngayon ay nasa dilim siya, na napakahalaga para sa mga batang master na humahabol sa kanya. Ito ay napakasama, sa sandaling mamatay ang napakaraming tao, natatakot ako na ikaw, banal na dalaga, ang tututukan ng lahat. Hindi na kailangang mag-alala. Sa kanlurang mundo, bukod sa Atlantis, walang sino man ang nang-ahas na akusahan ako ng hukuman ng Diyos. At saka, hindi ko sila hiniling na gawin iyon, sariling kagustuhan nila iyon. Malamig na umungol si Lina at nagpatuloy sinabi, patuloy na bantayan ang Oriental. Sa susunod, mas mabuti pang marinig ko ang balita ng kanyang kamatayan. Nang humahabol ang mga batang master mula sa lahat ng mga pangunahing puwersa sa kanlurang mundo kay Yehan, dumating sina Shaben at Lin Chi sa isang paliparan sa Meiguo. Narinig kong nagdulot ng malaking kalamidad ang boss sa kanlurang mundo at hinabol at pinapatay ng mga tao. Sa pagkakataong ito, magkumpara ulit tayo at tingnan kung sino ang nakapatay ng pinakamaraming tao sa kanlurang mundo. Hindi pa ako natatalo, at hindi mo pa ako natatalo sa Xiangjiang. Maingat na sinabi ni Shaben, na may hawak na isang mahaba at malaking kahon sa kanyang kamay. Naglalaman ito ng orihinal na sandata ni Merong Heto, ang Overlord Spear, ngunit wala na ito ngayon. Pag-aari na ito ni Shaben. Huwag kang magmalaki. Ang aking lakas ay napabuti ng malaki kamakailan. Talagang matatalo kita sa kanlurang mundo. Mayabang na sinabi ni Lin Chi. Mayroon din siyang mahabang kahon sa kanyang kamay, na naglalaman ito ay ang kanyang sandata, ang Heavenly Breaker Halberd. Ang kakaibang kasuotan ng kanilang dalawa ay nakakuha rin ng mga tingin ng mga taong pumapasok at lumalabas sa paliparan, ngunit sa ilalim ng nakamamatay na tingin ni Lin Chi, pinili ng mga tao sa paligid na lumayo sa kanila. Tigilan mo na ang kalokohan, ipaalam mo sa boss, hanapin muna ang boss at pagkatapos ay mag-usap. Nang marinig ito, kinuha ni Lin Chi ang kanyang mobile phone at tinawagan si Yehan. Hindi sila hiniling ni Yehan na pumunta sa kanlurang mundo para mag-enjoy. Alam pareho ni Shaben at Lin Chi. Dito,
hindi lang niya matutulungan si Yehan. Makakapag-improve din sila. Parehong sina Lin Chi at Xiaben ay kabilang sa uri ng mga henyo na patuloy na mapapaputok ang kanilang potensyal sa ilalim ng presyon. Nakaharap sa mga henyo sa kanlurang mundo, sa ilalim ng ganitong uri ng pagsasanay, mas mabilis silang mapapabuti kaysa sa pagsasanay nila sa China. Hoy, boss, narito na si Lin Chi, ang pinakamakapangyarihang general sa ilalim ng iyong utos. Narinig kong hinabol at pinapatay kapag katapos mong hawakan ang santo sa kanlurang mundo. Kung malalaman ng iyong mga hipag sa China ang tungkol dito, natatakot ako na babalik ka sa China. Kailangan mong habulan ng isang beses. Sa isang magulo na lugar ng slum sa Meiguo, narinig ni Yehan ang panunukso ni Lin Chi sa telepono, at agad na sumigaw na may ngiti, "Huwag kang magsaya sa aking kamalasan, bata. Bago ka pumunta sa Hilaga, kung ang iyong lakas ay hindi umabot sa antas ng isang middle-level supervisor, papaalisin kita, bata." Nang marinig ito, biglang naging mapait ang mukha ni Lin Chi. Ngayon ay nasa midterm stage lang siya ng rendo. Kung wala nang mangyayari, pupunta sa Hilaga si Yehan pagkatapos ng bagong taon. Talagang mahirap para sa kanya na maabot ang Zongrendo sa oras na ito. Hindi ordinaryong mataas. Gayunpaman, mas malaki ang kahirapan, mas mahirap, agad na tinapik ni Lin Chi ang kanyang dibdib at sinabi, "Huwag kang mag-alala, boss, may mga lalaking ito mula sa kanluran na magsasanay para sa akin, at nangako akong hindi kita bibiguin. Sige, sumama ka sa akin sa Washington, tatakbo ako sa harap, at iiwan ko ang likuran sa iyo. Tandaan, huwag maglakas loob, hindi kayang harapin ng mga master na ito ng mag-isa. Gamit ang lakas ninyong dalawa ang isang tawag ay dapat sapat." Matapos sabihin ito, ibinaba ni Yehan ang telepono. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, kinibit balikat ni Lin Chi kay Xiaben, at sinabi, "Xiaben, mukhang hindi tayo pantay sa kanlurang mundo, gusto ng boss na magkaisa tayo upang labanan ang kaaway, pumunta tayo sa Washington, boss nandoon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sa hinaharap kapag pumunta tayo sa Hilaga upang makipagkompetensya, ako lang ang lalaban kay Tianlong muna." Matapos sabihin ito, lumabas si Xiaben gamit ang kahon. Para kay Lin Chi at sa pinakamalakas na tauhan ni Yehan ngayon ang malaking mandirigma ay tumatawag sa kanyang sarili, medyo hindi nasiyahan ang lalaking ito. "Natatakot akong hindi ka magtatagumpay." Itinaas ni Lin Chi ang gitnang daliri niya sa likod ni Xiaben, at isang duguan ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga mata, "Hindi ko alam kung gaano karaming mga henyo sa kanlurang mundo ang mamamatay kapag pinatay ko ang Diyos na si Lin Chi. Tauhan, talagang inaabangan ko ito." Washington, isang mahihirap na kapitbahayan. Nagmumuni-muni si Yehan sa isang sira-sirang bahay. Simula nang habulin siya, tumakas siya rito mula sa California. Sa panahong ito, ilang beses na siyang nakipaglaban sa mga batang master mula sa lahat ng mga pangunahing puwersa sa kanlurang mundo. Maliban kay Dokefoy sa simula, si Roy ng mga anghel ng impyerno ay binugbog din niya at nawala ang kanyang kakayahang lumaban, at umatras mula sa hukbong humahabol. Kabanata 678. Siyempre, sa paglalakbay na ito, ang ilan ay sumuko, at natural na ang ilan ay sumali. Halimbawa, ang banal na anak na si Yeheman ng hukuman ng Diyos at ang mga organisasyong may kapangyarihan na katulad ng pamilya Yasi sa kanlurang mundo ay patuloy na sumasali sa hukbong humahabol at pumapatay kay Yehan. Ang bilang ng mga tao ay umabot sa isang nakakatakot na 20 katao, maliban sa ilang maliliit na isda at hipon, ang iba ay malalaking isda. Sa ganitong uri ng malaking paghabol, natural na nakaranas si Yehan ng ilang krisis, ngunit ligtas at tunog siyang nakaligtas sa lahat ng ito kahit na nagtamo siya ng ilang pinsala. Sa panahon ng pagsasanay, dahan-dahang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang malalang mga sugat sa kanyang katawan. Naayos na niya ang mga sugat na ito. Ito ay naging lagda na pag-atake ni Yehan, at pinagkadalubhasaan din niya ang muling pagsilang mula sa abo na napakaayos para sa mga pinsala. Ito rin ang dahilan kung bakit naglakas loob si Yehan na hamanin ang mga henyo ng iba't ibang kapangyarihan sa kanlurang mundo. Gamit ang puso ng banal na hayop na Suzaku, halos may immortal na katawan siya. Ililigtas din nito ang buhay ni Yehan, at ang muling pagsilang mula sa abo ay makakatulong sa kanya na mabawi ng mabilis mula sa kanyang mga pinsala. Bilang karagdagan, hindi na kailangang banggitin na nagtataglay din si Yehan ng labis na nakakapanumbalik na kapangyarihan ng aura. Sa madaling salita, nakaharap sa mga nangungunang henyo sa kanlurang mundo, hanggat pinuprotektahan ni Yehan ang puso ng banal na hayop na Vermilion Bird, halos hindi siya mamamatay. Mula sa ibang pananaw, walang sino man ang makakatalo sa mga nangungunang henyo sa kanlurang mundo, patayin siya. Siyempre,
Hindi sasandal si Yehan sa puso ng Vermilion Bird Sacred Beast, dapat niyang iwasan ang krisis na dapat iwasan, kung hindi, sa sandaling mawala siya sa kontrol, mahihirapan si Yehan na protektahan ang puso ng Vermilion Bird Sacred Beast. Ang dalawang lalaking ito ay narito, mukhang oras na para maglaro ng malaking laro. Talagang nakakainis na habulin ng mga lalaking ito ng paulit-ulit. Hinawakan ni Yehan ang sugat sa kanyang ibabang tiyan, at may ngisi sa kanyang mukha na may ngisi. Sa isang duguan ng ngiti, kasama ang dalawang katulong sina Shaben at Lin Chi, ang kanyang sitwasyon ay hindi magiging masyadong pasibo. Sa ngayon sa kanlurang mundo, puno ng mga kaaway si Yehan. Ang mga taong ito ay matagal nang nakatira sa kanlurang mundo, at napakahirap para sa kanya na makatakas dito. Maaari siyang makatakas ngayon, ngunit hindi bukas, lalo na ang Shenting. Nasa lahat sila sa kanlurang mundo. Masyadong madaling mahanap si Yehan. Well, talagang mabilis. Sa sandaling ito, itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay naging isang linya, at naramdaman na niya ang ilang malalakas na aura na tumatakip sa nakapalibot na lugar. Ang nawawalang aso, alam mo talaga kung paano magtago. Kung hindi dahil sa impormasyon ng aking banal na hukuman na kumalat sa buong kanluran, mahirap talagang hanapin ka. Ang sirang bakal na pintuan ay itinulak, at ang liwanag mula sa labas ay sumilay. Kinunot ni Yehan ang kanyang mga mata at tiningnan ang pintuan ng hukuman ng Diyos, ang anak ng Diyos, si Yeoman. Ang mga tao sa Shenting, hindi ba sila lahat ay kabilang sa aso? Napakaganda ng ilong. Tumawa si Yehan. Taong mapagbiro, hinayaan kitang makatakas kahapon, saan kita makikitang tumatakas ngayon? Malamig na umungol si Yeheman, at sa susunod na sandali, sa likuran niya, 5 kanlurang lalaki na nakasuot ng gintong damit ang lumitaw, ang 5 taong ito ay may hawak na malalaking espada at tinitingnan si Yehan ng may malamig na mga mata. Sila ang mga gintong kabalyero ng hukuman, at sa mga tuntunin ng individual na lakas, hindi sila gaanong mahina kaysa sa banal na anak na si Yeheman. Nakikita ang ganitong uri ng labanan, kinunot ni Yehan ang kanyang mga mata at sinabi na may ngiti, mukhang natatakot ka talagang mamatay. Kumpara sa ibang mga taong humahabol at pumapatay sa akin, ikaw ay kasing duwag ng isang daga. Dahil natatakot ka sa akin, bakit mo gustong patayin ako? Makisali ka, hindi ka ba talaga natatakot na papatayin kita? Nang marinig ito, isang madilim na tingin ang sumilay sa mukha ni Yeheman, at sinabi niya, inaamin kong hindi ko kayang harapin ng mag-isa, ngunit walang silbi ang sinasabi mo. Sa ilalim ng pagpatay ng aking makapangyarihang gintong kabalyero, dapat nang matapos ang iyong mga araw ng pagtakas. Gintong kabalyero. Tiningnan ni Yehan ang 5 westerner na nakatayo sa tabi ni Yeheman, at dahan-dahang kinuyam ang kanyang mga kamao. Narinig na ni Yehan ang tungkol sa mga gintong kabalyero ng banal na hukuman mula nang dumating siya sa kanlurang mundo. Ito ay isang puwersa na may napakalakas na kakayahan sa pakikipaglaban, at ito ang pangunahing haligi ng banal na hukuman. Sa mga pangunahing puwersa ng banal na hukuman, ang mga gintong kabalyero ang pinakamaraming beses na ipinadala. Ang 5 taong ito ay mga gintong kabalyero na nagpahintulot kay Yehan na maging maingat. Idagdag ang master na si Yeheman, ito ay isa pang matigas na labanan para sa kanya. Yeheman, talagang napakataas ng tingin mo sa akin ng mas marami. Sarkastikong ngumiti si Yehan kay Yeheman, at upang harapin siya, ipinadala talaga ni Yeheman ang mga gintong kabalyero ng mga Diyos. Upang patayin ka, hindi ko aatubiling magpadala ng 10 gintong kabalyero bukod pa sa 5 gintong kabalyero. Kumaway ng kamay si Yeheman na may ngisi, at pagkatapos, hinugot ng 5 gintong kabalyero ang kanilang malalaking espada, na may walang pakialam na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, kumakalat. Binuksan niya at pinalibutan si Yehan. Mga tao sa silangan, nang ahas kang mapahiya ang aking banal na dalaga, parurusahan ka namin sa ngalan ng Diyos, hahayaan kang pumunta sa impyerno at sumama kay Satanas. Matapos mahulog ang mga salita, 5 gintong kabalyero ang may hawak na malalaking espada at sumugod patungo kay Yehan. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay namulaklak sa lahat ng direksyon sa paligid ni Yehan, na parang isang hola, at ang mga napapalibutan ay tiyak na mamamatay. Si Yehan ay nasa loob nito, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Mahigpit niyang hinawakan ang Longquan sword sa kanyang kamay, nararamdaman ang kapangyarihan na pumatay mula sa paligid niya. Ang Longquan sword ay hinampas ng ligaw ng kanyang kamay, tulad ng pagsabog ng bulkan, ang nakakatakot na kapangyarihan ay parang mga alon sa dagat, ang nakapalibot na kawalan ay nagwawasak ng ligaw, ang kapangyarihan ng pagdurog ay napakasama, at anumang bagay na pumapasok sa saklaw ng pag-atake na ito ay mapapawi.
Pinalibutan ni Yehan ang 5 gintong kabalyero, naglalakad-lakad gamit ang Longquan sword sa kanyang kamay, at ang bawat paghaharap ay nagparamdam sa kanya na umiikot ang kanyang katawan. Siyempre, ang lakas ni Yehan ay nagparamdam din sa 5 gintong kabalyero na maging seryoso. Ang 5 sa kanila magtutulungan, kahit na ang 2 Yehe Gates ay hindi pantay, makakaharap si Yehan ng diretso. Gaya ng inaasahan sa isang Oriental na makakatapak sa banal na anak at sa banal na dalaga. Ang 5 gintong kabalyero ay nagkaroon ng ganitong pag-iisip sa kanilang mga puso, at agad na naging mas marahas ang kanilang mga pag-atake, at ang bulk zone ng hangin na dala ng pag-indayog ng malaking espada ay nagparamdam sa kawalan. Tunog ng pangangaso. Lumabas. Sa ilalim ng mabangis na pag-atake ng 5 gintong kabalyero, nagpalabas si Yehan ng isang mahinang sigaw, at agad na sumabog ang banal na apoy ng Suzaku, tumusok sa ibabaw, kumalat sa paligid ni Yehan, at lahat ng nasa loob ng isang radius na 10 metro ay nabago. Naging isang dagat ng mga apoy. Sa sandaling lumitaw ang dagat ng apoy, sunod-sunod na nag-aapoy na sibat ang lumipad palabas sa dagat ng mga apoy, na bumaril sa 5 gintong kabalyero ng isa-isa. Hindi gaanong nagbigay pansin ang 5 gintong kabalyero sa biglaang paglitaw ng dagat ng mga apoy. Gayunpaman, nang kumalat ang temperatura, nagbago ang mga mukha ng 5 gintong kabalyero. Bago pa sila umatras, ang mga nag-aapoy na sibat ay bumaril sa kanila sa buong kalangitan. Damn it, mag-ingat sa kanyang mga apoy. Napansin ni Yeheman na nanunood ng labanan, ang eksena na ito at nagsigaw ng may lakas. Personal niyang naranasan kung gaano kalakas ang mga apoy na kontrolado ni Yehan, hindi ordinaryong apoy. Gayunpaman, huli na para maaalala ni Yeheman. Nang maabutin ang 5 gintong kabalyero sa pag-aalala ng banal na apoy ng Suzaku, bumaril na si Yehan sa isa sa mga gintong kabalyero na tila nagmamadali sa dagat ng mga apoy. Pagkatapos, ang Longquan sword ay nagpaputok na parang kidlat paraan sa kanyang leeg. Laugh. Kabanata 679. Isang agos ng dugo ang lumipad palabas, at isang gintong kabalyero ang pinugutan ng ulo ni Yehan. Damn Orientals! Nakita ito, ang 4 pang gintong kabalyero na nakalabas na sa dagat ng mga apoy ay nagalit. Hawak ang kanilang mga espada sa magkabilang kamay, humiwas sila patungo kay Yehan mula sa hangin. Buksan, papatayin si Yehan. Sa dagat ng mga apoy, kakapatay lang ni Yehan sa gintong kabalyero, at pagkatapos ay nakita niya ang 4 na puting kabayo na pinatay. Sa sandaling ito, hinampis din ni Yehan ang kanyang espada sa hangin, at isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa Longquan sword. Sword Chi ay sinalubong ang nakaraan. Boom! Nilalabanan ang mga pag-atake ng 4 na gintong kabalyero ng mag-isa, halos nagawa ni Yehan na harapin ito. Ang kanyang katawan ay umatras ng higit sa 10 hakbang sa dagat ng mga apoy bago siya huminto, ang kanyang mukha ay namumula. Ilibing! Gayunpaman, pagkatapos huminto, gumalaw ang mga pag-iisip ni Yehan, at ang banal na apoy ng Suzaku ay nagsayaw ng ligaw, bumubuo ng isang talon ng mga apoy na kahawig ng isang talon. Ang talon ng mga apoy na ito ay mabilis na gumalaw, na pinipilit ang 4 na tao sa isang paraan na gumuho ang mga pader ng lungsod. Gintong Kabalyero Master. Bass again. Tiningnan ng 4 na gintong kabalyero ang nag-aapoy na talon na tumatama sa kanila na para bang ililibing sila sa ilalim, at nag-atake sila ng isa-isa. Ang 4 na puting kabayo ay walang awang tumama sa nag-aapoy na talon. Nagbaril sa lahat ng direksyon, sa sandaling ito, ang sirang bahay ay nasindihan, at ang nakapalibot na lugar ay ganap na naging isang dagat ng mga apoy. Sa gitna ng nagngangalit na apoy, nagkaharap sina Yehan at ang 4 na gintong kabalyero. Pareho silang tumitig ng malapitan, puno ng espiritu ng pakikipaglaban. Sa oras na ito, naglakad-lakad si Yeheman. Tumayo siya sa harap ng 4 na gintong kabalyero, tiningnan si Yehan at ngumiti at sinabi, mukhang kung gusto nating harapin ka, kailangan kong gawin ito mismo. Nang marinig ito, isang tingin ng paghamak ang sumilay sa mukha ni Yehan, at sinabi niya, Yeheman, mayroon ka bang kakayahang iyon? Ano ang nangyari noong huling beses na kumilos ka mismo? Kung hindi dahil sa mga gintong kabalyero na ito, papatayin kita tulad ng isang aso. Madali lang itong patayin ang isang aso. Gago! Ang mukha ni Yeheman ay naglabas ng isang nakakatakot na hangarin na pumatay matapos masuntok sa masakit na lugar ni Yehan, at sinabi niya sa isang malamig na boses, puputulin ko ang iyong laman piraso-piraso mamaya, at hahayaan kang mamatay sa pagpapahirap. Kung magkakaroon ng pagkakataon, iyon mismo ang gusto kong gawin. Umiyak si Yehan. Mag-atake tayong lahat ng magkasama at patayin siya.
Isang trisulo ang lumitaw mula sa kamay ni Yeheman, nakaturo kay Yehan, at ang apat na gintong kabalyero ay muling lumakad palabas, nakatayo kasama si Yeheman. Mas malakas ito. Orihinal na naisip ni Yeheman na ang 5 gintong kabalyero ay makakapatay kay Yehan, ngunit sa huli ay nawalan sila ng 1 gintong kabalyero, at si Yehan ay buhay pa rin at maayos. Sa makatuwid, alam ni Yeheman na gusto nilang harapin si Yehan, kailangan niyang personal na kumilos kasama ang gintong kabalyero. Nakita ito, nakatayo si Yehan na may hawak na espada. Napakaraming master ang humahabol at pumapatay sa kanya. Kung magkakaroon ng pagkakataon, makakaharap siya sa isa sa kanila, at si Yehiman ang gusto talagang patayin ni Yehan. Hehe, kapatid, bakit mo kailangang gawin ito mismo upang patayin siya? Bakit hindi mo hayaan ang aking nakababatang kapatid na gawin ito para sa iyo? Bigla, habang nagkatinginan sina Yehan at Yeheman, isang tawa ang dumating. Nang marinig ito pagkatapos, sa bahay na puno ng apoy, lahat ng mata ay bumaling sa gate, kung saan nagpakita ang isang gwapo na binata mula sa kanluran. Isa sa mga anak ng Diyos, si Yehetian. Nakita ang itsura ng taong ito, hindi lang nagbago ang mukha ni Yehan, kundi nagbago rin ang mga mukha ni Yeheman at ng 4 na gintong kabalyero. Isa sa 2 dakilang anak ng Shenting, si Yehetian, ay ang nakababatang kapatid din ni Yeheman, ngunit magkapatid sila sa ama. Pareho silang may parehong ama, ang dakilang anak na si Yeeshi, na pinatay ng nakatatanda 20 taon na ang nakalipas. Isang kanlurang lalaki na tinapakan ng isang baliw. Sino ba ako? Ito pala, lumitaw ka na. Tiningnan ni Yeheman si Yehetian at walang imik na sinabi, hindi mo kailangang makialam sa bagay ng pagpatay sa mga tao sa silangan. Wala itong kinalaman sa iyo. Sapat na ang pagkakaroon ko bilang isang nakatatandang kapatid, manood ka lang mula sa gilid. Nang marinig ito, naglakad-lakad si Yehechan sa silid na puno ng apoy, at sinabi na may magaan na ngiti, kapatid, mali ka, ang pagpatay sa mga tao sa silangan ay negosyo ng lahat sa Shenting, paano naman wala itong kinalaman sa akin? Tela. Yehetian, hinayaan kitang umalis, hindi mo kailangang makialam dito. Nang marinig ang mga salita ni Yehetian, biglang nag-iba ang mukha ni Yeheman, at tumigil na siyang maging magalang kay Yehetian, walang hiya. Gayunpaman, may ngiti pa rin sa mukha ni Yehetian at sinabi, kapatid, masyadong makapangyarihan ka. Ang ibang mga batang master sa kanlurang mundo ay makakapatay ng mga tao sa silangan, bakit hindi ko kaya, ang aking nakababatang kapatid? Kung mayroon kang kakayahan, maaari kang tumawag, huwag makialam sa mga taong ito, kung kaya ito ng aking kapatid, hindi na ako makikialam, kapatid, paano ba? Yehetian, ikaw na gago, pinigilan mo akong patayin ang mga tao sa silangan. Kaya mo bang sisihin ang papa sa krimeng ito? Siyempre, hindi kaya ni Yeheman napigilan ang mga batang master mula sa kanlurang mundo na habulin at patayin si Yehan. Ang kakayahang ito ay pumatay na kay Yehan nang makita niya si Yehan sa unang pagkakataon. Sa makatuwid, ang problema ni Yehetian ay nagparamdam ng nakamamatay sa mukha ni Yeheman. Kung nang-ahas siyang umatake kay Yehan, kung sinamantala ni Yehechan ang pagkakataon upang patayin si Yehan, kung gayon ang kanyang ginawa ay katumbas ng paggawa ng kasuotan ng kasal para kay Yehechan. Siyempre, ang mas mahalagang bagay ay natatakot si Yeheman na mamatay. Natatakot siyang samantalahin ng nakababatang kapatid na ito na mas malakas kaysa sa kanya ang pagkakataon upang patayin siya. Kung mamamatay siya rito, hindi malalaman ng papa ang dahilan. Ang dahilan na ang pintuan ay pinatay ng mga tao sa silangan ay maaaring lokohin. Ang ganitong posibilidad ay hindi imposible. Sa sandaling mamatay ang gate ng Yahe, si Yehotian lang ang matitira sa hukuman ng Diyos, at malinaw na kung sino ang kukuha sa posisyon ng papa sa hinaharap. Hoy, kapatid, kailangan mo ba akong pilitin? Walang magawa na nagkibit-balikat si Yehechan at sinabi, ang pagpatay sa mga tao sa silangan ay isang bagay para sa mga nangungunang master ng mas batang henerasyon sa kanluran. Kung lihim mong ipadala ang gintong kabalyero at malaman ng papa, masasabi mo ang resulta. Ano ang mangyayari? Hindi na kailangang banggitin na nawala ng Shenting ng 1 gintong kabalyero dahil sa iyo. Yehetian, binabantaan mo ba ako? Nang marinig ang mga salita ni Yehetian, ganap na naging malamig ang mukha ni Yeheman. Kabanata 680. Nang marinig ito, dahan-daang nawala ang ngiti sa mukha ni Yehechan, at sinabi niya, kapatid, maaari mong ituring ito bilang isang babala, hindi ako aalis, at ang pagpatay sa mga tao sa silangan ay negosyo ko rin, may karapatan kang habulin si Lina, at ganun din ako, hindi ba maganda para sa atin na makipagkompetensya ng patas? Ikaw na gago, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Ang buhay ng Dongfang ay akin, at akin din si Lina.
Patayin. Para kay Yehan, nakasalalay ito sa kakayahan. Matapos kumilos si Yehegate, natural na sumunod ang apat na gintong kabalyero. Hindi kumilos si Yehechon, tiningnan niya si Yehan na nagsimula ng makipaglaban kay Yehiman na may kalmadong mukha. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Yehan, ngunit malinaw niyang nakita ang lakas ni Yehan sa dilim ngayon lang alam niya kung kaya bang patayin ni Yeheman si Yehan, kaya hindi siya nagmamadaling kumilos. Masaya siyang makita na handang linisin ni Yeheman ang mga hadlang para sa kanya. Sa huli, kailangan lang niyang kumilos upang linisin ang gulo. Siyempre, kung bibigyan ng pagkakataon, ang kanyang mga ambisyon ay magiging mas malaki kaysa sa pagpatay lang kay Yehan. Nakaharap sa apat na gintong kabalyero kasama ang isang Yeheman, nasa ilalim ng malaking presyon si Yehan, hindi na kailangang banggitin na may isang Yehetian sa tabi niya na nagparamdam sa kanya ng takot. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang Yehetian na ito ay makakatagpo sa kanlurang mundo ang pinakamakapangyarihang batang master sa mundo, hindi maihahambing si Yeheman sa kanya. Sa lahat ng aspeto, malayo sa likuran ng Yehetian na ito si Yeheman. Ding ding ding. Ang nakakatakot na tunog ng mga sandatang nagbabanggaan ay sumabog sa kawalan, at ang loob ng bahay ay ligaw na napuno ng mga apoy. Ang nagngangalit na apoy ay nasunog na sa mga sinag ng bahay, at ang tunog ng bahay na malapit ng gumuho ay naririnig mula sa oras-oras sa paligid. Sa ilalim ng mga kalagayan, hindi magtatagal bago gumuho ang bahay. Sa paligid ng mga slum, nakikita ang nagngangalit na apoy at usok, maraming tao ang may saloobin na nanunood ng teatro, dahil alam nilang ang sirang bahay na ito ay hindi tinitirhan, at karaniwang pansamantalang tirahan na pinipili ng mga taong walang tirahan. Nasunog ito dito, kahit natatawagin ang pulisya, maaaring hindi dumating ang mga taong kumakain ng pagkain ng imperyo, dahil walang nagmamalasakit sa buhay at kamatayan ng mga taong walang tirahan, lalo na't ito ay isang magulo na slum. Sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ni Yeheman at ng apat na gintong kabalyero, ang mukha ni Yehan ay nagpakita ng pagkapagod. Kahit na kaya niyang harapin ang isa o dalawa, tiyak na hindi ito magtatagal. Ang lineup na kanyang kinakaharap ngayon ay mas masahol pa kaysa sa nakaraang ilang beses. Mapanganib, ang dalawang banal na anak ng Shenting at ang gintong kabalyero ay parehong nagpakita. Sa mga batang master sa kanlurang mundo, sino ang makakayanan ng ganitong makapangyarihang lineup? Laugh! Isang mantsa ng dugo ang lumitaw sa braso ni Yehan. Pinalibutan si Yehan ng bilog at ang buong katawan niya ay umikot ng ligaw na nagwawasak sa mga pag-atake mula sa lahat ng direksyon. Siya ay parang isang walang pagod na makina ng pakikipaglaban, at hindi siya titigil hanggang sa huling sandali, mahuhulog. Haha, damn it, dumating na ang iyong oras upang mamatay. Sa panahon ng labanan, nakita ni Yeheman na ang katawan ni Yehan ay nagkakaroon ng mas maraming sugat, at may isang mabangis na ngiti sa kanyang mukha, at ang trisulo sa kanyang kamay ay konektado sa isa't isa. Inaatake si Yehan gamit ang isang galaw, at sa ilang iba pang direksyon, ang mga pag-atake ng apat na gintong kabalyero ay napakabilis at mabangis din. Ang mga pag-atake ng mataas na intensidad ng kanilang lima ay halos pinilit si Yehan sa puntong kung saan maaari lamang siyang umiwas at walang kapangyarihan na lumaban pabalik. Ngunit kahit na ganoon, hindi gaanong nagbago ang mukha ni Yehan. Kahit na mas marami ng sugat sa kanyang katawan, kalmado pa rin siyang nakayanan. May sariling plano si Yehetian, at may sariling plano rin si Yeheman. Maaari bang hindi si Yehan? Talagang nakakatakot ang lineup ni Yeheman, ngunit kung hindi makikialam si Yeheman, hindi siya kayang patayin ni Yeheman. Pumunta ka sa impyerno. Nakita si Yehan na pinipilit na umatras ng hakbang-hakbang, sinugod ni Yeheman si Yehan na parang kulog, ngunit hindi napansin ni Yeheman na unti-unting nakaligtas si Yehan sa ilalim ng kanyang pag-atake. Ang mga pag-atake ng apat pang gintong kabalyero ay humantong sa kanya sa isang napakabanayad na bitag. Ang talino ng lalaking ito, mukhang malaki ang problema ng aking mabuting kapatid. Pinansin ng nanunood na si Yehechan ang eksena na ito, at isang ngisi ang sumilay sa kanyang mukha. Marahil, magkakaroon siya ng malaking swerte dito ngayon, gantimpala. Dam Oriental, hindi mo inaasahan ang araw na ito, tama ba? Kung papatayin kita, akin si Lina. Walang sino man ang makakakuha niya sa akin, ha. Nakita si Yehan na umatras ng hakbang-hakbang, ligaw na tumawa si Yeheman habang inaatake si Yehan. Marahil akin na ang iyong Lina sa hinaharap, Yeheman, kung magkakaroon ako ng pagkakataon, matutulog ako ng maayos kasama ang santo sa iyong isipan. Ang lasa ng santo sa hukuman ay dapat na napakasarap. Sabi ni Yehan habang nilalabanan ang pag-atake ni Yeheman, may masamang ngiti sa kanyang mukha.
Ang taong gustong mamatay, ng ahas na mapahiya si Lina, pumunta ka sa impyerno. Ang mga salita ni Yehan ay nagparamdam kay Yehiman na mabaliw, at naging mas mabangis ang kanyang pag-atake, ngunit ang kanyang kabangisan ay nahulog sa mga mata ni Yehachon. Nawala lang ang kanyang isip, isang walang ingat na lalaki na naimpluwensyahan ng kanyang mga emosyon. Bobo kapatid, hindi mo ba napagtanto na sinasadya kang pinapukaw ng lalaking iyon? Umiling si Yehachon na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit may bahid ng paghamak at pangungutya sa ngiting iyon. Kung papalitan niya ang kanyang posisyon, hindi siya magiging kasing baliw ni Yeheman, at harapin ng makatwiran si Yehan, marahil makakakuha ka ng mas magagandang resulta. Upang harapin ang isang matalinong tao tulad ni Yehan, sa sandaling mawala siya sa kanyang isip, hindi na siya malayo sa kamatayan. Kahit na ang kasalukuyang sitwasyon ay tila napakasama para kay Yehan. Yeheman, kung hindi mo ako papatayin ngayon, pupunta ako sa Vatican upang matulog kasama ang iyong pinakamamahal na santo ng personal, at marahil ay sasabihin ko sa iyo ang laki ng babaeng iyon. Yehan patuloy niyang pinupukaw si Yeheman. Nang marinig ito, si Yeheman, na nasa isang estado na ng pagkabaliw, ay natural na naging mas baliw at nakakatakot. Ang mga nakakatakot na mga mata na may pulang dugo ay lumitaw sa kanyang mga mata, na parang tanda ng pagkabaliw. Sa paligid. Damn it! Akin si Lina, akin siya. Tinitingnan ng Yehegate na nahulog sa isang estado ng pagkabaliw, si Yehan, na naglalakad sa bilog ng labanan, ay unti-unting nagpakita ng isang malamig na hangarin na pumatay. Sa sandaling ito, biglang sumuko si Yehan sa paglaban, at hinayaan ang dalawa. Ang pag-atake ng master ng gintong kabalyero ay bumagsak sa kanya, at siya mismo ay lumitaw sa harap ng baliw na si Yeheman na parang kidlat, at ang Longquan sword ay naghiwa ng malakas sa katawan ni Yeheman. Isang sigaw ang nagmula sa bibig ni Yeheman, at ang buong katawan niya ay itinapon pabalik ng espada ni Yehan. May nakakatakot na marka ng espada sa kanyang dibdib, ang kanyang balat ay napunit, at ang sugat ay 3 o 4 na pulgada ang haba, lalim. Gayunpaman, nagtiis din si Yehan ng isang kakilakilabot na pag-atake. Ang malalaking espada ng dalawang gintong kabalyero ay bumagsak sa kanya, na nagparamdam sa kanya ng nag-aapoy na sakit sa kanyang likod, na parang isang piraso ng laman ang naputol. Banal na anak, nakita na malubhang nasugatan si Yehegate ni Yehan, nagalit ang 4 na gintong kabalyero, at isang bagong pag-ikot ng mga pag-atake ang muling binalot si Yehan. Hehe, mukhang tumutulong sa akin ang Diyos. Bahagyang ngumiti si Yehechon, na matagal ng tahimik. Tiningnan niya si Yehan, na nasugatan din ng husto, at pagkatapos ay kay Yehegate. Agad siyang naglakad patungo sa pintuan. Si Yeheman na nakahiga sa lupa na may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha.